Okay, let us pray. Hallelujah. Panginoon, salamat sa linggong ito, sa katagumpayan po ng gawain. At panalangin namin na muli mo po kaming turuan patungkol po sa discipleship series na patuloy na inaaral po namin every Sunday. Nawa, Panginoon, ito po ay hindi lamang magsilbing karunungan, kundi ito, Lord, ay magdala sa amin sa aming paglalim bilang isang mananampalataya na kami ay magamit mo effectively sa iyong kaariyan. Sa iyo po ang papurit parangal sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi na Amen. So, maganda pag Sunday, marami yung nakaka-attend. So, pag Saturday, iilan lang. Anyway, since nakakakain lang po natin, ay sana walang inaantok. So, marami tayong kape dyan. Talagang dinadagdagan namin yung kape at para bago tayo pwede kayong magkape aba pong nakikinig kayo sa ating discipleship series. So, sa mga nagdaang araw po, nakailang series na po tayo sa discipleship? Nakailang lesson na tayo? 4 na. Amen. So, yung una po, yung lesson 1 po natin, yung the call to discipleship. So, naunawaan po natin na lahat po ng mananampalataya, hindi po optional ang pagiging disipulo o tagasunod ng ating Panginoong Yesus. Sa lesson 2 naman po, yung transformation through the Word of God. So, ang pagbabago ng buhay ng isang mananampalataya ay laging nakabatay sa salita ng Diyos na nasulat sa banal na kasulatan. At sa lesson 3 naman po, yung prayer and communing with God. So, ang isa pong nakakilala sa Panginoon ay meron po siyang prayer life, yung patuloy na pakikipag-ugnayan niya sa ating Diyos bilang ating ugnayan sa ating Diyos na nagmamahal sa atin na may likha sa akin at tumawag po sa atin. So last week po, yung lesson 4, yung worship and fellowship. So today po sa ating message ay nabigyan din po ang patungkol yung together we worship, together we fellowship sa bawat Kristiyano sapagkat ito po yung disenyo ng Panginoon noon pa man sa panahon po ng Book of Acts. So sa atin po, dito sa church, pinapractice po natin yon, hindi yung conventional na attend ka ng service, kaya rin after ng Sunday service, uwi na agad ng mabilisan. Actually po, yung ating lunch, yun po ay fellowship. Amen po? Kaya every Saturday po, patuloy po nating mag-commit po sa ating mga pagpupuri at pagsamba at fellowship sa bawat isa. So sa lesson 5 po ngayon, yung pong walking in the Spirit. So ibig sabihin po, Spirit ay yung paglakad ayon sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu Santo. Ang Kristiyano po kasi, ang buhay Kristiyano po, hindi ito nakabatay sa sariling lakas na sa sarili nating kapangyarihan, kundi ito po ay sapat, nubay at gabay lamang ng banal na Espiritu Santo. Wala tayong magagawa kung tayo po hiwalay sa patnubay at gabay ng Santong Espiritu. Subukan po nating lumakad tayo po sa laman, tiyak tayo po ay babagsak. Kapag tayo po ay lumalakad ayon sa sarili, o damdaming makalaman sa mga bawat bagay na ginagawa natin, ito po yung nagdadala ng pagkabigo at pabalik-balik sa kasalanan na minsan na pong tinalikdan po natin. Subalit, kung ang sumusunod tayo sa Espiritu Santo, mararanasan natin yung tunay na pagbabago. Amen po. Mararanasan natin yung tunay na kalayaan at ang bunga ng kabanalan na laging makikita sa mga taong pinapatnubayan ng Santong Espiritu Santo po. Ang pamumuhay po sa Espiritu ay hindi po ito instant. Tandaan natin, hindi po instant yung pagiging banal. Amen? Ito po ay araw-araw mong pipiliin sa buhay mo. Hindi po ito isang mechanical na lagi mong ginagawa. Ito po ay araw-araw na pinipili at araw-araw po na ito ay ating nasay na mangyari po sa buhay po natin. So, una po, yung victory over the flesh. So, ano pong ibig sabihin po nito?
yung pong katagumpayan, yung flesh po, ito po yung buhay natin before na makakilala sa Panginoon. Ito yung buhay na nasusunod sa atin. Kung ano yung gusto ng ating damdaming makalaman, ito po yung nasusunod. Ito po ay nasulat sa Galatians chapter 5 verse 16. Sabi po ni Pablo, "But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desire of the flesh." Makikita po natin sa talatang itong binasa, naka-capital letter po. Ibig sabihin po ng spirit ito, yung banal na espiritu ang tinutukoy po rito. So ang sulat po ni Pablo sa mga Galatia, ito po ay tumutugon sa krisis na nangyayari sa kanilang kapanahonan dahil po yung mga Judaizer, yung mga naging Kristiyanong mga Hebreo, ay sinasabi po nila na kailangan sundin pa rin yung kautusan ni Moses na binigay sa kanila. Subalit, sinabi po dito ni Pablo na ang pagiging mananampalataya, ito po ay grasya ng Panginoon na kung saan tayo po ay nasa loob ng grasya at kailangan lumakad tayo ayon sa patnubay at gabay ng Santong Espiritu. At huwag nating hayaan na yung desire po ng flesh ay siyang mangibabaw sa atin. Kasi po, kahit na ngayon na ikaw ay isang Kristiyano na, hindi naman, di ba, naroon pa rin yung dating buhay na iniwan mo. Nandoon pa rin yung mga bagay na minimit yung mapagtuman at paulit-ulit na dumadaan sa buhay mo, dumarating sa buhay mo. So ito po ay araw-araw na pipiliin natin na lumakad tayo ayon sa patnubay at gabay ng banal na Espiritu Santo. Ito pong Galatians chapter 5 po ito. Ito po ay nagtuturo sa kalayaan na kay Kristo na kung paano ito gamitin. Sapagkat ng tao po ay makakilala at tanggapin niya ang Panginoong Yesus, dumating sa kaniya ang kalayaan. Kalayaan sa lahat ng mga bagay na umaalipin sa kanya. Kasalanan, gawa ng pita ng laman. Ito po ay mga bagay na before ka nakakilala sa Panginoon, ito po yung nangingibabaw. Subalit nang tanggapin natin ang Panginoong Yesus, nagkaroon po tayo ng kalayaan sa mga bagay na ito, subalit kailangan ng piliin, ito po ay araw-araw. Sapagkat hindi po tayo pwedeng maglingkod sa Panginoon na kung saan ay nangingibabaw po ang damdaming makalaman. Makapagal po. Hindi po ba? So, dito po sa ating talata, meron pong tatlong salita na makikita natin dito. Una po, yung walk by the Spirit. Ito po ay patuloy na lumalakad sa ilalim ng pamumuno ng Santong Espiritu. Pag sinabi pong lumalakad, ano pong ibig niya sabihin? Ito po ay merong aksyon na ginagawa mo everyday. Amen? Everyday. Araw-araw na pipilitin natin yung tama. Araw-araw na kahit mahirap po ay tatanggihan natin ang tukso. Ang Espiritu po ang nagbibigay ng gabay, kaya kailangan po siyang masunod sa buhay natin. Amen po? Siyang nagbibigay ng pangunawa, nadidiscern natin kung ang mga bagay na minsan ay ayon sa kalooban ng Diyos o hindi. Kung ikaw ay pinapatnubayan ng Santong Espiritu, alam mo yung mga desisyon kung ito pa ay magpapalayo sa iyo, sa iyong pananampalataya, o ito ay ayon sa kalooban ng banal na Espiritu. Walk by the Spirit. Lumakad tayo ayon sa patnubay at gabay ng banal na Espiritu Santo. Yung pangalawa po, yung you will not gratify. Ibig sabihin po nito, ito po yung katiyan na kapag lumakad tayo sa Espiritu, hindi na natin pagbibigyan yung pitang makalaman. Kaya nga po, you will not gratify. Huwag mong pagbigyan yung pitang makalaman. Example po, araw ng Sunday service at nag-commit ka na every Sunday ikaw ay dadalo sa gawain ng Panginoon. Subalit, may mga dumating na mga kaibigan na nag-invite sa iyo na mag-beach tayo.
Dito po masusukat yung sinasabi, you will not gratify. Huwag mong, kasi ang pagbibits po ba, spiritual? Okay lang po magbits kung hindi ito tatama sa commitment mo na sa Panginoon. Amen po? Kaya mamimili ka. Potang pinili mo, magbits na ako mo. Pero kayang kaloob-looban mo, bala mo ating bayat, di ba? Kasi committed kami, commit ka na you will go to church every Sunday and yet pinagbigyan mo yung bagay na yon. So, kapag ikaw ay pinapatnubayan ng Santo Espiritu, araw-araw na pipiliin mong patayin ang damdaming makalaman. Ano pa po dito sa talata? Desire of the flesh. So, sa Galatians chapter 5, identify po natin yung desire of the flesh. Di po ba? Lahat po ng makasalanang hilig mula sa yung pong galit. Yan, gawa lang kasakiman. Yung, hindi na po natin na-identify lahat isa-isa yun. Alam na po natin sa Galatians 5:22, mababasa po natin lahat yan. So, ang kakayan po na mapaglabanan ng mga ito'y sa pamamagitan lamang ng patnubay ng, sino po? Banal na Espiritu. Amen po. Pangalawa po, yung fruit of the Spirit. May bunga po, amen? Yung mga taong pinapatnubayan ng Santong Espiritu ay mayroon pong bunga na makikita. Ang historical background po nitong Galatians 5:22, basahin po natin. But the fruit of the Spirit is, sabay-sabay po. But the fruit of the Spirit is joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such thing, there is no law. Joy. Ikaw pala, joy. Fruit na kanimba ng Espiritu Santo. At wala rin joy ngayon, di ba? Misisiping la pa mo. Nano la kaya klaseng bunga. So, ito pong historical background po na ito, sali po kasi na nakatuon sa gawa ng lamat at yung seremonya ng kautsan na pinakita ni Pablo sa mga taga-Galacia. So, ang tunay na ebidensya po ng Santong Espiritu sa buhay po ng mananampalataya ay bunga lumalabas sa kaniyang pagkilos at pag-uugali. Amen po? Amen sabihan, nabaya na ako ng banal na Espiritu Santo pero nakatsura ugali. Baka ibang espiritu ang pumapatnubay sa'yo. Banal na espiritu. Ibig sabihin, banal ka, di po ba? Kaya pag sasabihan mong papatnubayan na ako ng espiritu, po taliwayang espiritu yon. So, ang bunga po ng espiritu ay nagpapahiwatig ng isang total na pagbabago ng isang tao. Ito po ay makikita sa ugali niya. Kaya nga po yung mga bunga. Pag sinabi pong bunga, ano po yung understanding natin? May iba't ibang klase ng bunga, di po ba? Ating malago yapay ng bunga. For example, mangga. Ating lululot na, ating malulot, ating bubulok. Di po ba? So, anong klaseng bunga? Bagamat po maraming aspeto ang bunga ng Espiritu, iisa lang po ang pinagmumulan nito. Amen po? Ang Espiritu mismo ang gumagawa at nagpapatuloy sa bawat bunga na kung saan ang buhay ng isang mananampalataya. Yung bunga po ay ng banal na Espiritu sa buhay po ng tao. Ito po ay evident, makikita. Hindi mo pwedeng ipagkahilayan, makikita. Kaya nga pag maraming bumabatikos sa iyo sa kabila ng paglakad mo sa buhay pananampalataya. Di po ba paging mangga dakala malulot, dakala mamasibas? Alang mabalag, di po ba? Mo paboran mababalag na rin kaya kang bunga. Pota, pamasibasan do rin bunga mo.
may resurrect ka. Mimwa ka, pinagkasanula. Ela po patnubening banal na Espiritu. Ano pa po, makikita ko yung bunga. Pangalawa po, yung love. Amen? Pangunahin pong bunga na at una, ito po yung katangian, nakikita yung pag-ibig. Ito pong klaseng pag-ibig na to. Ito po yung agape love na last time na nabanggit po ni CS. Agape love. Amen? Kaya nga po, ang bunga at ang pag-ibig ay makikita sa isang mananampalataya. Sabi dito sa ating talatang binasa, against such thing there is no law. Walang batas na kung saan ay kumakalaban sa mga bunga ng Santong Espiritu, yung pag-ibig na nakikita sa mananampalataya. Ito po ay evident na nakikita. Kaya po ang kauli mo bale, marap ka kayang salamin. Atin ko kayang bunga. Nan may sarili mo po na, marap ka kaya salamin. Isto nga sinagot ti sarili mo, ala ka pang bunga. Pero isto sinagot atin nakang bunga. Amen? Kutang mo na ang pasibayo, nanula kayang klaseng bunga. Amen po. Kareng manggating, matamis, ating maslam, ating manibala. O, tinan mo yung ilawen mo, marap ka kaya salamin. At tinap kayang bunga. Nano ya kaya klaseng bunga? Amen po? Amen po? So, ano pa po? Mabilis lang po to. Life and peace in the Spirit. So, sa panahon po ni Pablo, ayon sa Romans chapter 8, verse 5 hanggang 6 po, for those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. For to set the mind of the flesh is death, but to set the mind of the Spirit is life and peace. Sabi po rito sa ating binasang talata po, yung mga tao na pinapatnubayan ng Espiritu Santo, ang kanilang kaisipan ay nakasuon sa mga bagay na pang-espiritual. At yung mga tao na ang kanilang isipan ay nakatuon sa mga bagay na pansanlibutan, kaya ito yung patuloy nilang dinidesire. Kaya nga po nung isulat ni Pablo ito sa mga taga-Roma, kasi po ang Roma that time, ito po yung sentro ng kapangyarihan at politics, at higit sa lahat, ito rin ang sentro ng moral na kapangyarihan o kasalanan ng mga tao sa kanilang kapanahunan. Kaya nga po, sumulat si Pablo rito na binalaan niya yung mga mananampalataya na ituon ang kanilang buhay sa patnubay at gabay ng Santong Espiritu Santo. Amen po? Napakahalaga po. Kaya nga po itong context ito ay malinaw po na nagtuturo na ang pamumuhay sa Espiritu Santo po ay kabaligtaran ng pamumuhay ayon sa laman. Kapag binasa mo po itong Galatians 5:22, akit mo talaga, maka-identify lahat ang gawa na ng laman, yung flesh, at yung gawa ng Santong Espiritu. Amen po? Kaya nga po ang Biblia, hindi na po tayo nabibigla, nakasulat na po lahat. Amen? Ang kailangan natin ay sumunod, mamuhay ng ayon sa patnubay ng Santong Espiritu. Ang salitang flesh po, o yung damdaming makala, hindi po ito physical na katawan na, kundi ito po ay makasalanang kalikasan ng tao na kung saan lumalaban sa kalooban ng Diyos. Ito po yung bumagsak ang tao dahil sa kasalanan, dahil sa ginawa ng mga ninuno natin si Eva at Adam, pumasok ang kasalanan at nangibabaw po ang damdaming makalaman. Kaya nga po, flesh and spirit, ito po ay magkalaban. Hindi ko na po babanggitin yung Greek kasi hindi naman natin kabisado ang Greek. Sabi rito, pionoma, ang Greek na ginamit po rito. Ito po ay tumutukoy sa banal na Espiritu na nagbibigay ng bagong buhay at pananabik sa katuwiran. Spirit. At letter C po, set their minds. Ano pong ibig sabihin? Ibig sabihin po ay
ituon ang ating isip o magkaroon tayo ng desire sa puso sapagkat ang tao po ay nabubuhay ayon kung ano ang kanyang inaasikaso. Kung ano yung kanyang pinapriority, kung ano yung pinagkakaabalahan niya, dito po umiikot ang kanyang buhay. Amen po? Kaya nga po, tayo pong mananampalataya na nakakilala na sa Panginoon, sabi ng Biblia, tayo po ay lumalakad sa buhay na ito bilang mga mananampalataya. Sa ating pong paglakad, marami pong distraction upang pigilan tayo. At ang lahat po ng distraction ay nagbibigay po ito nagbibigay ito ng hangarin sa damdaming makalaman na nagbibigay ng satisfaction. Kaya nga po sabi ng banal na kasulatan, patayin natin ang gawa ng laman sa mga gawa ng Santong Espiritu. Kaya nga po, unang inaatake ng ating kalaban, yung ating isipan. Sa isipan po kasi lahat pumapasok yan eh. Amen? Pipiliin mo na lang bilang Kristiyano kung ano yung ayon sa kalooban ng Diyos. Amen po? So ano po yung prinsipyo sa ating pinag-aaralan? Ang Espiritu po ay nag-i-empower upang maging mananagumpay ang isang Kristiyano. Magiging matagumpay ang buhay ng isang nakakilala sa Panginoon kapag ito po ay pinapatnubayan ng Santong Espiritu. Ito po yung nag-i-empower sa iyo para tanggihan yung damdaming makalaman. Amen po? Pangalawa po, Spirit produces fruit. Ang banal na Espiritu Santo ay very evident sa mga taong pinapatnubay niya ay mayroong bunga. Amen po? Kaya nga po, abang ikaw ay tumatagal bilang mananampalataya, ay makikita po ang bunga sa atin. Ano po yung bunga? Yung karakter at pag-uugali po natin na kung saan ito po ay binabago ng Santong Espiritu. Hindi po ito biglaan. Amen? Hindi ito instant na banal ka. Sabi ko nga kanina, ito po ay araw-araw na pipiliin mo. Pangatlo po, Spirit brings life. Ano pong ibig niya sabihin? Ang pamumuhay po ay sa patnubay ng Santong Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Amen? Kahit nadakal ka pa problema, dakal ka pagdalan, kapag ingmeto nga tao po, papatnubayan yan ng Santong Espiritu at yutang peace kaya. Di ba sabi ng Panginoong Yesus, my peace I give unto you. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tapos sabi niya, hindi ito kagaya ng kapayapaan na bigay ng mundo. Amen po? Ang kapayapaan na galing sa Diyos, hindi nakabase sa mga nangyayari sa kapaligiran. Hindi nakabase sa mga sitwasyon. Ang kapayapaan na galing sa Panginoon, anumang sitwasyon, anumang pinagdadaanan mo sa buhay, alam mo kung sinong may hawak ng buhay mo ng iyong kinabukasan. Yan ay walang iba, kundi ang Diyos na nangako at nagmamahal sa iyo. Amen po, palakpakan natin ang Diyos. Sa gitna po ng mga kaguluhan sa mundong ito, ang kapayapaan, ang mga taong pinapatnubayan ng Santong Espiritu ay nakakasiguro po ng isang buhay na may kapayapaan. Amen? May katiyak. So ano pong gagawin natin? Una po, what's your step daily? Ano pong ibig niya sabihin? Bilang Kristiyano po, hindi po pwedeng bara-bara ang ating pamumuhay. Amen? Pwedeng bahala na. Pansinin po natin ang ating bawat bagakbang araw-araw sa buhay. Suriin po natin kung ang kilos natin, kung ang salita natin, o yung mga desisyon po natin ay naaayon ba sa Espiritu o naaayon sa laman. Pag sinabi pong naaayon sa laman, ito po yung desire ng isang tao na damdaming makalaman na nagbibigay glorification sa kanyang sarili. Ayon sa sariling desisyon, ayon sa kanyang sariling pagpapasya. Kaya po, what's your step daily? Hindi po, what's your step weekly? Ano pong ginamit natin salita?
daily, araw-araw. Amen po? Hindi ka naman pwedeng maglakad lang once a week. Di po ba? Subukan mong once a week ka maglakad ng milyari. Mangalbag ka. Di po ba? So, what's your step daily? Pangalawa po, as the Spirit guidance. Hingin mo yung patnubay at gabay ng Santong Espiritu sa bawat area ng buhay mo. Sa desisyon, sa mga plano, sa mga desire, hinahangad sa buhay na ito, hingin natin ang patnubay at guidance ng banal na Espiritu Santo. Amen po? Huwag po tayong magtiwala sa sarili nating talino, sa sarili nating kakayaan, sa sarili natin kung anong meron tayo. Hingin natin ang patnubay at gabay ng Santong Espiritu. Letter L, live by the Spirit. Minsan kasi, alam nating tama, pero mahirap isabuhay. Kaya nga po, ang pamumuhay ayon sa Espiritu ay nangangailangan na piliin natin yung kabutihan, pag-ibig, yung presensya ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Hindi po ito automatic, kundi araw-araw na pagsuko. Amen? Pag sinabi pong araw-araw na pagsuko, yung personal will natin ay isurrender natin sa Panginoon, piliin natin yung will ng Diyos. Amen po. Live by the Spirit. Kapag sinabing live by the Spirit, lagi mong isinaalang-alang yung pamumuhay ayon sa Espiritu Santo. Letter K. Keep cultivating the fruit. So, ano pong ibig sabihin nito? Ang bunga po ng Espiritu Santo, kagaya po ng sinabi natin, hindi po ito instant. Ito po ay unti-unting lumalago. Di po ba? Yung bunga ng mangga. Huwag na tayong alis sa bunga ng mangga. Di po ba po tang malaguya yung bunga ng mangga na niya lasa? Masalpak, maslam, pero po tang luluwat, manibalang ni, manaliwan niya lasa, di po ba? Itang may alanganin niyang mayumo, alanganin niyang maslam. Manibalang, di po ba? Potang maluwat ne, malulot ne, nanoya po lasa? Matamis ne, di po ba? So, ito po yung sinasabi niya, keep cultivating the fruit. Hindi instant. Kailangan mong piliin araw-araw upang ang bunga mo ay maging matamis. Amen po? Nino na rin matamis bunga kayo ni. Tahimik lang, siguro lalapang bunga. Lalak pa lang danong, kukwak pa man danong. Keep cultivating the fruit. Di po ba? So, tingnan natin. Lumalago ba ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, at pagpipigil sa sarili sa buhay mo? Lumalago po ba ito? O ikalalago? Ang bunga po ay patotoo na sumasa kanya ang Espiritu Santo kapag inayaan po natin ang banal na Espiritu Santo ang kumilos sa buhay po natin. Keep cultivating the fruit. Amen? Hindi yung kapitbahay ang magkukultivate. Hindi yung nanay mo, hindi yung tatay mo, ikaw mismo. Amen? Ang paglago mo sa buhay pananampalataya ay depende sa desisyon na ginawa mo. Ano pa po? Walk na, di po ba? So, letter I na tayo. Identify worldly distraction. Pwede pong ulitin natin to? Ano yung mga distraction mo sa buhay bilang mananampalataya? Marami pong sagabal na pumipigil sa ating pamumuhay sa Espiritu Santo. Tulad po ng, number 1, social media. Amen? Yung pong maling kaugalian. Ito po ay mga distraction
o yung mga ah, pag-ayon sa mga tao na alam mong hindi sila mananampalataya, subalit umaayon ka dun sa mga bagay na ginagawa nila. Ito po yung mga distraction. Amen po? Alam natin, identify natin yung mga distraction sa buhay po natin. Kaya nga po, kapag manilaw kung ano ang humahad lang sa'yo, alam mo, madaling kang magdesisyon na ito'y talikuran. Amen? Kaya nga po, identify, marami pong worldly distraction sa mananampalataya. Amen po? Ala naman sigurong magsumbakin every Sunday. Rengaliwa kasing Kristiyano, priority di pa itang antitang bagay. Sa mga church na dalawa ang service, pwede kang pumuli ng morning at afternoon. Yung ma-identify mo yung tao na, o isang Kristiyano na lumalakad sa Espiritu Santo at yung mga Kristiyano na kumikilos ayon sa laman kung ano ang priority nila. So kung dalawa ang service, siyempre itang ayon keng papatnubayan ng Banal Espiritu Santo, itang morning service yung kunana, di po ba? Pero itang metong, puta na akong panapon. Kailangan magsumba ko pa. I mean, ang ibig ko po sabihin, hindi niya priority. Yung priority. Amen po. Sa atin po, bilang mananampalataya, yung priority po ay nag-identify ng distraction sa buhay natin. Ano ba yung nagdi-distract sa'yo bilang isang mananampalataya? And letter N, bumalik na naman tayo dito. Nurture, fellowship, and prayer. Amen? Nakapakaganda po ng message ngayon sa reference po yung sa Book of Acts. Gustong-gusto ko po ito. Yung fellowship and prayer. Hindi ka pwedeng mabuhay ng nag-iisa lang. Kailangan mo yung kasama ka doon sa mga nagbabaga. Di po ba? Yung nakita nyo kanina, kahit po nagbabaga ka, kapag hiniwalay ka, ano pong mangyayari? Milako ka pali. Di po ba? Ang gakeng matda ka. Kaya nga po, sa isang mananampalataya ay kailangan po natin yung fellowship and prayer. Amen po? Last Wednesday and last night, medyo darakal no rin mag-join kayong online eh. Retang aliwa, kapilan la kaya ma-born again. Mag-join. So ito po ay isang klase ng form of fellowship and prayer, yung online po. Amen? Kaya po, ini-encourage ko po na mag-join po tayo kapag may pagkakataon. Sound. Amen po? Nurture, fellowship, and prayer. And last po, yung letter G. Grow in awareness of God's will. Lumago po tayo sa mga bagay na alam natin na naayon sa kalooban ng Diyos. Amen po? Ma-identify naman po kasi natin yan kung ano po yung mga bagay na naayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po, sa salitang walking po, what's your step daily? As the Spirit guidance. Letter L, live by the Spirit. Keep cultivating the fruit. Letter I, identify the worldly distraction. And letter N, nurture fellowship and prayer. Letter G, grow in awareness of God's will. Ang lakas po ng Kristiyano ay hindi mula sa sarili, kundi sa patnubay ng Santong Espiritu. Amen po? Kasi po, ang paglalakad ng ayon sa patnubay ng Santong Espiritu, sa Banal na Espiritu, ito po ang nagdadala ng tagumpay
sa buhay na ito. Amen? Tagumpay laban sa damdaming makalaman, tagumpay sa mga halok ng mundo na ito. Ito po yung mga taong pinapatnubayan ng Santong Espiritu ay nagdadala ng pagbabago sa lahat ng area ng kanilang buhay. Amen po? Kaya nga po, ito po yung challenge sa atin everyday. Na kaya ba nating piliin ang ayon sa kalooban ng Diyos na nililid sa atin ng Santong Espiritu? Amen? So, ang Espiritu Santo po ay nagdadala ng pagkasa at katiyakan ng isang mananampalataya na makikita ang bunga sa kaniyang buhay. Tapos na po tayo. Eksakto ba ako? Eksakto? Yung pinalakpakan nyo, yung tapos na. Siguro next time, bili tayong kape yung matapang. Sige po, tayo po yumoko at manalangin. Hallelujah. Panginoon, salamat sa hapon na ito. Nawa po ang pinag-aralan po namin ay matanim sa aming puso at aming maisabuhay at makita po namin, Panginoon, na ang katagumpayan sa buhay pananampalataya ay ang pinapatnubayan lamang ng Santong Espiritu. Samahan mo kami, Mas, sa loob ng isang linggo at panalangin po namin na i-bless mo kami sa lahat ng area ng buhay po namin. At anuman pong special prayer request sa oras na ito, Lord, ipagkaloob mo po. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, Amen. Sige po, at magkape kayong pasibay. At yung tamo palang tracks, Kenny, no?